Hello mga bossing, welcome back sa ating channel Ako Pinoy. Heto na, nagbabalita. Kakapasok lang mga bossing, no? Nag-iyakan yung mga kongresista mga bossing kasi hindi po dumalo si Inday Sara Duterte mga bossing sa kamera sa kanyang impeachment hearing. Kaya po dito mga boss, nakikita natin, no, na sad po yung mga kongresista. Kasi hindi nga pumunta si Bibis Inday Sara Duterte. Kaya nag-iyakan po sila mga bossing. Kaya comment down below mga bossing, ano masasabi nyo dito? Hindi po sila sinipot ni BP Inday Sara Duterte ang susunod na Pangulo sa 2028. Kaya heto, panuurin natin mga boss. Kaya takot na takot yan mga yan sa mga Duterte dahil alam nila na mapipigilan na naman yung kanilang pagkita ng pera galing sa buwis ng taong bayan. Okay? Nagaganap po ngayon mga bossing ang moro-morong hearing dyan sa Congress. So, ngayon, inis sila, umiiyak sila ngayon mga bossing dahil hindi umatin si VP Sara. Kweng. Hindi umatin si VP Sara mga bossing sa hearing. Kasi naman, di ba pinaliwanag na natin yan sa inyo, di ba? Sinabi na natin sa inyo na nasa batas naman. O hindi naman importanteng magpunta si Inday Sara dyan. Kung hindi magpunta si Inday Sara dyan, galing na mismo kay Luistro na hindi naman kumbaga pinipwersa ang Vice Presidente na umatin dyan. Kasi nga, karapatan niya kung hindi siya umatin dyan. O sabi nila, gusto mo ng due process? Ito yung due process. Ulul, anong due process dyan? Ito, you have to understand mga bossing ha. Noong 2025, na-impeach na si VP Sara nang walang proseso. Walang proseso na impeach siya dyan sa Kongreso. Tingnan nyo ngayon, ginagawa nila yung proseso. Bakit? Kasi nahuli sila. Nahuli sila ng Supreme Court na hindi kayo sumusunod sa batas. So ngayon, kunyari, sumusunod sila sa batas. Bakit hindi nyo yung ginawa nung una? Bakit nung unang impeachment proceeding kay Inday Sara, hindi nyo ginawa na sumunod kayo sa proseso kung ano man yung ginagawa ninyo ngayon? Siguro kung noong nakaraang impeachment ninyo, sumunod kayo sa proseso, baka napaatin nyo si VP Sara. Umaatin naman siya dyan, sa Quadcom, sa good government, di ba? Umaatin naman siya dyan, hindi nyo nga lang siya tinatanong. Bakit ngayon, sabi nyo, bakit ngayon parang sinusunod nyo na yung proseso? So, ibig sabihin, yung unang impeachment pa lang ni VP Sara, ini-railroad nyo na. So papaano magkakaroon ng kumpiyansa si Inday Sara at ang kanyang legal team na makakakuha sila ng patas na paglilitis o patas na investigasyon diyan sa Kongreso ngayon? Kung noong una hindi kayo sumunod sa proseso, ni railroad ninyo yung impeachment niya, sabi ni Erice, sabi ni Marcoleta, sabi ni Toby Chanco, binayaran ng lahat ng pumirma para ma-impeach si VP Sara. O paano makakasiguro si VP Sara na pag nagpunta siya diyan makakakuha siya ng patas na na investigasyon? Di ba? The very same people, tinan mo kung gaano kayo katarantado dyan sa Congress. The very same people na boboto sa impeachment ni VP Sara, kayo din yung boboto sa plenaryo. And the very same people na nandiyan sa Justice Committee, sila mismo yung mga endorser noong articles of impeachment kay VP Sara. So paano magiging patas ang labanan dyan? Bakit ka pupunta? Bakit ka pupunta sa isang laban na alam mo naman na talo ka na? Di ba? Talo ka na eh. Talo na si Inday Sara dyan sa Congress. Tanggap na yan ng mamamayang Pilipino. Tanggap na yan ng buong Pilipinas na si Inday Sara talo na dyan sa Congress. Na-impeach na siya dyan noong 2025 eh. Nahuli lang yung modus operandi nila ng Supreme Court. Kaya yung mga pagkakamali nila, tinatama nila ngayon. Ang tanong, noong bang unang impeachment ni VP Sara, alam ba nila na dapat dumaan sila sa ganitong klase ng proseso? Na kailangan may sufficiency in form and substance, na kailangan may sufficiency in ground, na kailangan meron pang mga ganitong investigation, hearing, whatsoever. Alam ba nila yan nung una? Kasi kung alam nila yung una, parehas lang naman yung Committee on Justice chairman noong panahon noon at saka nung ngayon eh. Hindi ba? Sila rin naman. Hindi nga magkaiba pala yung chairman at saka chairwoman noon. Pero pare-parehas lang din naman yung mga miyembro. Sila rin din naman eh. So ang tanong, alam ba nila noon na may proseso na tinarantado nila na ngayon ginagawa nila? Kung noon tinarantado nyo yung proseso, paano makakasigurado si Inday Sara na hindi nyo tatarantaduhin yung proseso ngayon? Mantakin nyo, wala kayong mga ebidensya. Kanina, may mga meron silang mga sinusubpina. May mga sinusubpina sila, bank record, bank statement, ganito, ganyan, sinusubpina nila. So bakit yung sinusubpina?
yung mga record. So ibig sabihin wala kayong ebidensya, kaya kayo naghahanap ng ebidensya. Kaya nga sabi ni Rufus Rodriguez, hindi ba? O anong ipapasubpina mo? Ipapasubpina mo yung salin niya nung hindi pa siya nung hindi pa siya presidente, vice president ng Pilipinas. Akala ko ba ang pinapa-impeach natin dito vice president? O bakit yung salin niya nung hindi pa siya vice president, bakit pinauungkat ninyo? O hindi ba? So, ibig sabihin, pinalalakas ninyo yung kaso ninyo. Oh, bakit? Akala ko ba sufficient na kayo in form and substance? Bakit ngayon nyo palang pinalalakas yung kaso ninyo? By means of request ng subpina o pagsubpina doon sa kanyang mga bank records. Kasi kung talagang malakas yung inyong kaso, hindi na kayo nagsusubpina, diretso na tayo sa hearing. Ngayon ito sabi ko nga sa inyo, itong Congress, mga bossing, itong Kongreso, nagsisilbi sila as parang piskal. Ano ba ginagawa sa piskal? Nung nakaraan lang nagpunta si Sir Jack diyan sa Department of Justice dahil nagdemanda sa kanya ang NBI dahil doon sa malisyosong pagpo-post daw niya. Pagdating doon sa hearing diyan sa piskalya, wala namang cross-examination diyan. Hindi naman kinross-examine si Jack Argota diyan. Hinanap lang kung nasan yung complainant. Wala yung complainant. Wala yung complainant. Sige, reset natin. Hindi naman yan magtatanong Ikaw, ba't mo ginawa to? Ikaw, anong ginawa mo? Hindi, maglalabasan lang kayo ng inyong mga testimonya. Merong testimonya itong nagdemanda, tatapatan mo ng testimonya mo, and then titimbangin nyo ng piskalya kung ito ba dapat areglohin na lang o ito ba ay dapat na tumuloy sa korte. Kung dapat tumuloy ito sa korte, sufficient siya in form and substance, merong ang tawag dito? Merong probable cause, 'di ba? Yun lang yun Hahanapan mo ng probable cause, titingnan mo kung may probable cause. Kung may probable cause, magpupush through yan sa korte. Kung walang probable cause, i-dismiss yan. Mag-aareglo na lang kayo, tama? So ganun din ang trabaho ng Congress. Tagahanap po sila ng probable cause. May probable cause ba dito sa kaso ni BP Sara? Sa ikinakaso kay BP Sara, may probable cause naman. Pabayaan natin na maglabasan sila parehas ng ebidensya doon sa korte. Iakyat na natin sa korte yan. Dapat ganun, iakyat na sa Senado yan. Ngayon, ang ginagawa ng abogado ni BP Sara, wala kayong mga ebidensya, puro hearsay yan, puro news clippings yan. Dapat i-dismiss nyo na yan. So syempre ikaw bilang piskal, ikaw ang magdidesisyon, i-dismiss mo ba o hindi. Kung sa tingin mo meron siyang probable cause, iaakyat mo na sa korte yan. In the case of itong impeachment na ito, kung may probable cause naman pala, iakyat na yan sa Senado. Doon na tayo magpakitaan ng ebidensya. 'Di ba? Kayo talaga Di kayo marunong, akala nyo naman kasi maloloko nyo taong bayan. Meron dyan yung mga makabayan, naglaladala pa ng mga ng may Grace Piatos. Putangin na, kung ganyan lang ang dadatnan mo dyan, ba't ka pa aatin? Para kayong mga tanga dyan. Nandiyan kayo para litisin, para alamin kung sufficient ito, kung meron bang probable cause dito. Kung may probable cause, iakyat na natin yan. Di na kailangan umatin ni Inday Sara dyan. Nandiyan na yung may sagot na yung kanyang may sagot na yung kanyang abogado. May sagot na si Inday Sara. Sabi niya, hindi ako aatin dyan dahil ang daming problema ng bayang Pilipinas, inuuna natin. Itong walang hiyang impeachment na ito. Haharap ako sa tamang forum. Kung sa Senado yan, sa impeachment sa impeachment court yan, which is the Senate, haharap ako dyan. Pero dyan sa inyo, hindi. Bakit ako haharap sa inyo? Alam ko naman na noon pa, talo na ako dyan. Alam ko naman na hindi na ako makakapuntos dyan. Tinan mo magfa-file sila ng motion. Magmo-motion sila. Okay? Merong hindi mag-a-agree dun sa motion nila. Tapos magbobotohan sila. Kita mo, walang motion na hindi nanalo kanina. Mali pala. Walang pagtutol sa motion ang nanalo kanina. Lahat ng motion ng mga congressman, lahat bumoto pabor. So bakit ka pa pupunta dyan? Simple lang naman ang tanong dyan Dapat nga, tinapos nyo na yan ngayon pa lang sa lahat ng mga nandito sa Justice Committee, naniniwala ba kayo na kailangan iakyat na natin to sa Senado para sa hearing? Oo o hindi? Yun, pagbotohan nyo na kagad. Pinapatagal nyo pa Okay na yun, dumaan na kayo sa proseso. Dahil yun ang uutos ng Korte Suprema sa inyo. Ayan na, ayaw na ngang umattend. So ano pang ginagawa nyo? Ayaw nang umattend doon tao, hindi na attend yung tao, di umaksyon na kayo.
Anong gagawin ninyo? Magkakandak pa rin kayo ng investigasyon kahit ayaw nang umatin ng tao? Ibig sabihin nun, tinatanggap niya na yung kanyang pagkatalo dyan sa Kongreso. Kung hindi nyo naman susundin yung petisyon ng kanyang mga abogado na i-dismiss yung kaso na yan, iakyat nyo na. Wala naman natatakot sa inyo. Hindi pupunta si Inday Sara dyan para pagpiestahan ninyo at pagpiestahan ng media. Hindi pupunta si Inday Sara dyan para chap-chapin yung mga statement niya. Hindi kayo bibigyan ni Inday Sara ng alas. Hindi kayo bibigyan ni Inday Sara ng pagkakataon para makapuntos sa kanya. So kung gusto nyo talaga at kung talagang desidido kayo, iakyat nyo na yan sa plenaryo, pagbotohan nyo na yan sa plenaryo, dalhin na yan sa impeachment court. Kasi para maalaman na rin namin sino yung mga congressman na pipirma na sino yung mga congressman na pipirma dyan sa impeachment na yan. Para magkaroon na kami ng listahan ng mga ikakampanya namin na wag iboto sa 2028. Diba? Ilabas nyo na yan. Wala naman natatakot sa inyo. Kala nyo naman na mga nakakatakot kayo. Kangaroo court ang tawag nila dyan. Sabi nga nila, itong Congress ay hindi na to House of Representatives. Ito daw ay House of Thieves and Reds. Nakita ko lang yun sa post ni Jason sa siya nagsabi nun. Naisip ko na oo nga no, kasi makikita mo puro pula puros mga konektado sa terorista. Etong mga congressman na nandito, tapos yung ito pang namumuno diyan sa yung namumuno diyan sa sa Committee on Justice, may utang pa. Kapal ng muka. Panay ang patawag kay Inday. Sabi ko nga sa inyo, sobrang clingy ninyo kay Inday. Akala ko ba galit kayo kay Inday? Bakit sobrang needy at clingy ninyo? Bakit gusto niyo siyang makita? Gusto niyo siyang makasama? Ayaw niya nga sa inyo Bakit ba pinagpipilitan niyo yung sarili niyo sa kanya? Parang si Claire Castro din, pinagpipilitan niyo sarili ng debate. Hindi naman siya karapat-dapat. Kayong mga congressman, mga kawatan din man kayo. Nasabi ng 18 na Marines, mga kawatan daw kayo. Sabi ng 18 Marines, nakatanggap daw kayo ng mali-maletang pera. Kaya nga sabi ni Bong Suntay, bakit tayo mag-hearing ng corruption kung tayo mismo pinagbibintangan ng corruption at hindi pa natin kiniklear yung mga sarili natin? Una nyo munang i-clear yung mga sarili ninyo sa corruption bago kayo tumingin ng corruption ng iba. 805 billion ang ninakaw sa pera ng taong bayan according doon sa mga statement ng mga Marines. Pinagdi-deliver sa inyo para may masarap kayong pagkain sa araw-araw. Yun ang dapat na kiniklear muna natin, tama? Kaysa itong impeachment ni VP. Pero ready naman si VP dyan. Hindi naman aatrasan ni VP yan. Pag yan nandiyan na yan sa Senado, hindi na siya pwedeng hindi umatin dyan. Kung talagang gusto nyo si Inday Sara, patunayan niya yung sarili niya dyan sa Senado, sa impeachment court ng Senado. Tapos ito pa, magkakandak pa kayo ng mini trial. Pwede ba yun? Hindi naman nagkakandak ng mini trial ang piskalya. Ang piskalya dinidinig yung magkabilang panig, tapos nagdidesisyon whether may probable cause para iakyat sa korte. Kung may probable cause, i-dismiss. Kung walang probable cause, yun ang trabaho ng piskalya. Walang hearing, walang paglilitis sa piskalya. Ang magiging desisyon lang ng piskalya is whether iakyat sa korte o hindi. Ganun ang trabaho ng Congress dito. Ginagawa niyong tanga yung mga Pilipino porket wala silang alam sa batas pero nandito ang banateros, nandito ang mga vloggers para ipaliwanag sa inyo yung mga hindi ninyo naiintindihan. Bagamat hindi kami mga abogado, pero sa mababaw na paraan, may papaliwanag namin sa inyo ano ba itong mga ginagawa nilang kabulastugan. Ito, panoorin natin mga bossing. Itong itong nangyari kanina, galit na galit, gustong manakit ng congressman ng Batangas. Alam ko, Lubo, Batangas itong congressman yung congressman dyan sa Batangas na estapador, may utang na hindi mabayaran pero ang lakas ng loob mag-akusa. Sabi nga, she's reportedly prepared for a full-scale legal battle, pero bakit hindi siya humarap dyan? Hindi naman isinasaad ng batas na dapat siyang humarap dyan. Pwede siyang humarap, pwedeng hindi. Ibig sabihin, kung hindi siya humarap dyan, wala siyang nilalabag na batas. Ngayon, kung ready siya sa full-scale legal battle, hindi with you guys. Hindi with you kasi bias kayo. Doon tayo sa Senado, doon tayo magpakita ng ebidensya kung may mga ebidensya kayo. But the mere fact na gusto nyo pang mag-imbestiga, ibig sabihin, nag-fishing expedition kayo. Kaya kayo gusto pang mag-iimbestiga, gusto nyo magkaroon ng mini trial. Dahil wala kayong ebidensya laban kay Inday Sara, kaya ayaw nyo pang iakyat yan dyan sa Senado. Akala nyo kasi noong panahon na inimpeach si Inday Sara ng Kongreso, akala nyo may impeach si Inday Sara dyan sa Senado kasi may numero kayo. Ngayon, wala na kayong numero dyan sa Senado, so papaano na?
Nilagay nyo lang dyan si Lacson, nilagay nyo dyan si Soto, tapos may mga mangilan-ngilan na mga senador. Pero alam nyo na hindi nyo na makukuha yung majority katulad noong panahon ng 19th Congress. Masyadong malakas talaga ang 19th Congress pagdating sa mga sip-sip kay Bongbong Marcos. Ngayon, si Bongbong Marcos palubog na. Ngayon, si Bongbong Marcos, di natin alam kung mabubuhay pa ng mahaba. O kaya alam nyo na, nagmamadali kayo ngayon, nagkukumahog kayo ngayon na bago mag-2028 si Inday Sara, mawala na sa equation. Dahil pag nanalo si Inday sa 2028, yari kayo. Lagot kayo. Lahat ng mga ginagawa nyo ngayon, mga akusasyon nyo ngayon, nakalista lahat yan. Iisa-isahin din lahat ng mga salin nyo. Pustahan tayo. Pakinggan natin ang sasabihin netong babaeng hindi marunong magbayad ng utang. Ang may rapist na asawa na itinago. Ang nakakahiya, no? Nakakahiya yung mga nag-aakusa kay Inday Sara, lahat may mga bagahe. Si Leila de Lima ang kapal ng mukha, no? Mag-aakusa kay Inday Sara, samantalang siya puta nanira ng pamilya. Kumain ng saging na may saging, tapos may kaso pa droga. Nakakadiri ka, Leila de Lima, ang kaso mo droga. Oo, buti na lang nangamatay yung mga testigo laban sa iyo dahil sa COVID diyan sa kulungan. Pero putya, ang kaso mo droga, tas yabang-yabang mo. Tas etong tatlo na to, si Sendena, si Jokno at saka si Leila de Lima, ang yayabang, akala mo binoto sila ng taong bayan. Hoy, tumigil kayo, hindi kayo binoto ng taong bayan. Ang binoto ng taong bayan, yung party list ninyo. Hindi kayo. Hindi kayo katulad ng mga district congressmen na ibinoto ng mga constituents nila. Kayo, wala kayong constituency. Kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Hindi kayo nandiyadyaan dahil ibinoto kayo dahil gusto kayo ng tao. Ibinoto yung mga party list ninyo. Nagkataon lang kayo yung mga nominee. Kakapal ng mga mukha nyo. Tapos kayo yung malalakas ang loob, maglalabas-labas ng mga piatos-piatos dyan. Puta, ganyan lang pala ang gagawin nyo. Ba't kailangan pa mag-hearing dyan? Ano na, iakyat na natin yan sa Senado. Kaya i-dismiss nyo na yan. Dahil problema ng Pilipinas, yan ang inuuna nyo. Ano masasabi nito ni Luis Strong Estapador? Participate. She is reportedly prepared for a full-scale legal battle, a bloodbath, as it has been described, assembling a very large team of lawyers. She is apparently ready to face the accusations. Yes, she is. She's ready to face the accusations. She's actually answering those accusations even before. Tengang ano lang kayo, tengang kawali lang kayo sa mga sagot niya. Gusto nyo dyan sa basketball court ninyo para mapahiyaan nyo siya. No way. No way. Inday Sara knows what you're gonna do and what you are doing. Calculated ang mga galaw ni Inday Sara. Inday Sara is also a lawyer. Alam niya yung kanyang karapatan. At hindi nyo maloloko ang taong bayan dyan. Alam na rin ang taong bayan kung ano ang pakay ninyo. Madumi kayo. Sabi ni Pangulong Duterte, kayo ang pinakabulok na ahensya na sangay ng pamahalaan, Congress. Meron kayong mga certification or liquidation by certification. Kayo ang kauna-unahan na ahensya ng gobyerno na hindi nagpapa-audit. Na para i-audit yung mga gastos ng opisina nyo, nag-i-issue lang kayo ng certification. Hindi kayo nag-audit by the centavo. Tapos ang kakapal ng mukha ninyo na nasilipin si Inday Sara sa audit, hindi ba hinamon kayo ni Pangulong Duterte? Sabi ni Pangulong Duterte, open the books. Buksan ninyo yung libro ng inyong mga paggastos diyan sa mga opisina ninyo. Alamin natin kung saan napunta yung pera ng taong bayan. Hindi ba hindi nyo pa ginagawa? Kayo nga hindi kayo nag-a-adhere sa gusto ng taong bayan Tapos gusto nyo si Inday Sara? I-audit ninyo si Inday Sara, hindi naman kayo mga taga-COA? Hindi ba si Leandro Levistes sinasabi yung mga MOOE nyo, milyon-milyon yung mga MOOE nyo, hindi naman yan nililiquidate yung mga MOOE nyo? Ano yun? Pera nyo ba yan? Kayo nga hindi nyo kaya mag-liquidate on your own ng mga expenses ninyo to the last centavo Tapos si Inday Sara i-audit ninyo. Commission on Audit na nga ang nagsabi na si Inday Sara walang problema Binigyan siya ng 4 na taon, 5 taon ng dire-diretso ng notice of yung yung certification na siya ay maayos yung kanilang pagliliquidate o maayos yung kanilang finances. Yung notice of disallowance na yan, lumabas lang naman yan simula nung nagkaroon kayo ng hearing dyan, tinrabaho nyo na siya ayon sa kanyang timeline. Diba? Unmodified opinion. Inisyuhan siya ng unmodified opinion. Doon pa lang tapos na laban
Ina tong mga to. Kayo ang mga bulok, kayo ang mga magnanakaw, di umano. Tapos kayo ang nagtuturo kay Inday Sara bilang dapat ma-impeach dahil merong hindi may paliwanag na mga paggastos. Oh. And defend herself at length. And yet it appears she will not even participate. We recall the words of Justice Antonio Tiham in the previous impeachment against Chief Justice Maria Lourdes Sireno. Failure to participate in the hearings before the Committee on Justice is tantamount to a culpable violation of the Constitution. Hindi. Anong culpable violation of the Constitution sinasabi mo? Sinabi mo na nga sa interview mo kahapon na pwede siyang hindi umattend, pwede siyang umattend. Nasa kanya yan. It's her prerogative. It's her prerogative kung aattend siya o hindi. Mayroon bang nilabag na batas pag hindi siya umattend? Wala. Pero hindi siya makakasagot sa mga hindi siya magkakaroon ng chance para ipagtanggol yung sarili niya. Oh, she chose that path. She chose na yung hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa inyo. Ba't niya ipagtatanggol sarili niya sa inyo? Tapos na yung kaso dyan sa inyo. Diba? Bakit ako pupunta sa isang basketball na alam ko, putang ina, kalaban ko pati referee? Hindi ako mananalo. Bakit pa ako pupunta dyan? I will just save my energy sa totoong hearing, which is impeachment court. Hindi naman kayo impeachment court. Anong tantamount to culpable violation of the law? Wala siyang nilabag na batas. Sinabi mo mismo yan kahapon So sinungaling ka. Sinabi mo mismo kahapon na walang pagkakasala sa batas kung hindi siya umattend. O karapatan niya yan. O tapos ngayon may culpable violation of the law? Anong sinasabi mo? Ayon sa pananaw na iyon, ang hindi pagharap sa proseso ay maaring ituring na patuloy na paglabag sa saligang batas. Anong batas yung nilabag? I-cite mo. I-cite mo yung batas. Kasi sabi mo kahapon, okay lang kung a-attend siya o hindi. We still hope na umattend siya. Pero nasa kanya yun kung hindi. Diba? So ibig sabihin wala siya nilalabag na batas. Kasi kung may nilabag siya na batas, di sana sinama nyo na yan sa articles of impeachment. Sama nyo para magkaalaman. Ang tanong ngayon, maaari rin ba nating sabihin ito sa Vice Presidente? Let us remember, the Vice President took the same oath. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the... Alam mo yung sinumpaan ni Inday? Yan din ang sinumpaan ni Bongbong. Bakit si Bongbong walang impeachment? Bakit si Inday lang ang may impeachment? Mas malaki yung pera, mas malaki yung ninakaw ni Bongbong Marcos according sa mga ebidensya, sa mga whistleblowers. According mismo sa mga investigasyon, ang laki nung ninakaw sa pera ng taong bayan noong 2025 sa flood control. According mismo sa kanila, si Zaldico may kasalanan. Sila mismo nagsasabi si Zaldico may kasalanan. May mga nagsasabi si Martin Romualdez at sabi nga nila the buck doesn't stop there. Hanggang Malacanang. Siya ang leader, siya ang pumirma ng maanumalyang budget ng 2025. Bakit wala siyang Bakit wala siyang impeachment? Sinumpaan niya rin yung very same na sinusumpaan ni VP Sara Duterte. Bakit siya walang impeachment? Ang laki-laki, 805 billion. Ang laki-laki nung nawala, trillion mula 2023 hanggang 2025, trillions of pesos na yung dyan pa lang sa flood control. Bakit wala siyang impeachment? Sinumpaan din niya yan Sabi niya, pagsisilbihan niya taong bayan, sabi ng taong bayan, magpa-drug test siya, ba't hindi siya nagpapa-drug test? Hindi ba kasama sa articles of impeachment ni Bongbong Marcos yung hindi niya pag-undergo ng drug test? Bakit? Hindi ba public office is public trust? If the public is requesting for a drug test, dapat nag-a-adhere ka because public office is public trust. Request ng public yan. Bakit hindi nyo i-compel si Bongbong na mag-drug test? Double standards kayo. Yan yung sinasabi ni Inday Sara. The reason why I don't wanna attend there is because of your double standards. Why? May impeachment kay Bongbong Marcos. Ang lakas nung mga articles of impeachment niya, dinismiss ninyo. Tapos ako, lang man yung mga articles of impeachment ko? Nilagay nyo pa si Madriaga. Diyos ko po. Wala na nga ebidensya si Madriaga, nilagay nyo pa si Madriaga. So ibig sabihin, mahina talaga yung mga ibinibintang nyo sa akin. Pati yung walang kwenta-kwentang testimonya ng walang kwentang tao, di na sinasama nyo Bakit yung sa akin hindi na-dismiss? Bakit yung kay Bongbong na-dismiss?
Bakit ako pinaatin nyo, bakit si Bongbong hindi? Well, understood naman. Hindi naman nag-move forward yung kay Bongbong dahil sa sufficiency in substance pa lang eh. Sa sufficiency in form na nag-push through siya, pero sa sufficiency in substance, pinatay kagad nila unang araw pa lang. O ito kay Inday Sara, umandar. Imaginein mo, magkano pinag-uusapan natin kay Inday Sara? Sabihin na natin, 600 million yung pinag-uusapan natin. Magkano yung pinag-uusapan natin kay Bongbong Marcos? Bilyon. Trilyon. O tapos yung sa kanya na-dismiss, yung kay Inday, hindi. Sabi ko nga sa inyo sa survey, kung mamimili ako kung sino ang dapat na matanggal sa kanilang dalawa, mas okay pa ako na parehas silang piliin mo kesa isa lang eh. Kesa si Inday Sara lang, mas okay sa akin na parehas sila eh. Dito sa impeachment, mas okay sa akin na parehas silang may impeachment eh, para mapatunayan nila pareho kung talaga bang may ginawa silang kasalanan o hindi. Kaya lang, unfair naman. Si Inday Sara, Vice President ng Pilipinas, gusto nyo matanggal sa pwesto, samantalang yung Presidente, yun ang pinuno ng lahat ng paghihirap na nararanasan ng bayang Pilipinas ngayon. Ayaw nyo siyang palitan. Bakit? Busog kayo? Nation. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan. O yun naman pala, isa panunumpa. Nanumpa rin pala kayo ng ganyan eh. Bakit hindi nyo buksan yung mga libro ninyo ng paggastos dyan sa mga opisina nyo sa Congress? Oh, hindi ba hinihiling din ng taong bayan yan? Hindi ba in-expose ni Pangulong Duterte yan, hinihiling ng taong bayan yan? Ba't hindi nyo ginagawa? Tapos gusto nyo si Inday Sara maglabas ng mga ebidensya? Dapat lahat kayo. Okay lang, sige, gawin ni Inday, pero gawin nyo rin. Gawin din ng Malacanang, gawin ng lahat ng mga taga-gobyerno, salin. O, ilabas ninyo lahat ng mga salin nyo. Hindi pwedeng si Inday lang. Oo, OA naman kayo. Kayo yung mga inaakusahan na magnanakaw. Kailan pa inakusahan na buwaya ang Office of the Vice President? Never. Samantalang, ever since, kahit ng mga pelikula pa noong unang panahon, ang tawag na nila sa congressman, buwaya. Mga buwaya kayo, mga patay gutom kayo sa pera, mga kurakot. Pagkat inisip nga ng taong bayan kurakot ang iniisip kagad nila, Congress eh. O, so wala kayong reputasyon para magdinig ng mga ganitong mga kaso dahil kayo mismo, mga magnanakaw kayo di umano. History says na ang nagnanakaw mga congressman, walang vice president na nagnanakaw. Ano bang budget ang vice president kung di ba kayo mga bobo? Ang budget ng vice president wala pang 1 bilyon. Anong nanakawin niya doon? May pampasweldo pa ba siya sa taong bayan kung nagnakaw pa siya dyan? Tangina niya, silipin nyo yung mga ahensya ng gobyerno na may bilyon-bilyong mga budget para sa mga proyekto. 700 million lang ang budget ni Inday Sara. Anong nanakawin niya sa 700 million? Ang dami-daming sumusweldo ng taga-Office of the Vice President. Bayad pa sa opisina, kuryente, tubig, tapos nagtatanim pa sila ng puno, nagbibigay pa sila ng mga bag, nagbibigay pa sila ng mga ayuda, nagbibigay pa sila ng tulong sa mga na-hospital. 700 million, isang taon. Tanong nyo, magkano budget ni Bongbong Marcos? Dapat yan ang i-scrutinize natin. Napunta ba sa serbisyo talaga yan o binulsa nila? Oh, meron bang karangyaan si Inday Sara katulad ng rangya na ipinapakita nito ni Luis Tro na puro diamante yung butas ng ilong? Wala. Oh. Hindi nyo pwede, napakahirap paniwalain ng taong bayan. Maaring kaya, nasa posisyon kayo para magbitaw ng mga ganitong mabubulaklak na salita, pero lahat yan babalik sa inyo eh. Oh, kasi katulad na sinabi mo, yan din ang sinumpaan ninyo, pero bakit hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo? Iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. O, hindi ba? So bakit ka pa aatin dyan kung ganito mga statement nila? O, aatin ka pa ba dyan? Yung chairman ng aatinan mong paglilitis o investigasyon, buo na sa isip niya na hindi ka matinong tao? Buo na sa isip niya na hindi ka tapat sa tungkulin mo? Na lumabag ka sa batas? Ba't ka pa aatin dyan? Hindi nyo kaya si Inday Sara. O, nagkamali kayo. Maaring sa media, kaya nyo palabasin yan, pero nandito na kami, nandito na mga vlogger, ika-counter natin yan. At kayo, na mga nanonood ngayon, wala kayong ibang gagawin kundi i-share itong video na ito. I-counter natin yung propagandang katarantaduhan nila, mga pinagsasasabi nila kay Inday, counter natin yan by sharing these videos. At yung ibang videos ng mga vloggers, na pinabubulaanan lahat ng mga pinagsasasabi nitong mga di umanong mga magnanakaw na ito. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas,
Nasaan ng kundi taong pagharap. bayan? Hoy, Hindi hoy. katahimikan. Teka. Taong bayan sinasabi mo, si Inday Sara ang taas-taas ng approval and trust rating. Kung mataas ang approval and trust rating ni Inday Sara, ibig sabihin, nagtitiwala sa kanya majority ng mga Pilipino. Kay Bongbong walang nagtitiwala, oh. -9 ang approval and trust rating ni Bongbong, tapos ang may impeachment si Inday. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang bobo niyan, di ba? Sobrang tanga. Saan ka makakita ng ganun? Si Inday Sara, 40+%, 28%, close to 30%. Tiwala ang taong bayan. Tapos, sinasabi ninyo na taong bayan, taong bayan, taong bayan. Kung taong bayan ang pinagbabasihan natin, si Bongbong Marcos, -9. Hindi na tiwala kay Bongbong Marcos ang taong bayan. Dapat yan ang ini-impeach natin. -9. Hindi, walang impeachment. Tapos yung +30 meron. Utanginan yan. Kagaguhan, di ba? Sinong ulol ang maniniwala dyan? Yun lang ang i-harp, yun ang i-harp. Ipinai-impeach nila yung mataas ang respeto at tiwala ng taong bayan, tapos yung magnanakaw na -9, yun ang absuelto. Anong gusto nyo? Magnakaw si Inday? Gusto nyo maging kaparehas nyo si Inday na maging kawatan katulad nyo? Iba ang mga Duterte. Hindi ninyo maaareglo ang mga Duterte. Hindi ninyo magiging kasapakat ang mga Duterte sa mga masasamang gawain ninyo. Kaya sorry na lang, madam. Sorry na lang. Sorry ka na lang, kahit anong sigaw mo dyan, walang maniniwala sa'yo. Diba? Diba? Oh. So gigil na gigil sila mga bossing. Gigil na gigil sila kay Inday Sara, pero wag kayong mag-alala dahil wag kayong mag-alala dahil si Inday Sara ay hindi nila kaya.